sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tira may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo, yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Turado. Ako ang Batas. Yeah! A.K.A. Ginoong Rodriguez. Yeah! Kumusta kayo? Re-review tayo ngayon. Vitrum versus Ruffian. May hindi ko na malaya na nangyari to. Madalas mas titingin-tingin lang din ako sa channel ng Flip Top ng mga past battles ng 2023-2024. Tapos biglang, puta, Vitrum Ruffian. Parang okay panoorin. So, ito na. 60,000, pare. Yan. Nag-60,000 na tayo. So, alam mo yan, unti-unti, kada 10,000. So, ngayon, target muna. Siyempre, gusto ko mag 100,000, pero sa ngayon, target muna 70,000. So, yeah, salamat sa lahat ng nanonood at sumusubaybay nitong mga reviews at sinasabi ko ng previous videos, previous uploads, babalik din yung PNP, antay lang kayo at may mga ibang parating. So, yeah, sapatan na natin to. Tangina. Flip Top, Vuelta Balengton 10, nandito pa rin TIU Theater Makati, patlong laban na ng gabi. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng mga nakasama namin noong nakaraang linggo sa Gubat 12. Naalala ko, pinakaunang Vuelta Balentong sa Freedom Bar sa Anonas 2010. As in, nung unang ahon, sa Pasig yun eh. Bale, ahon, tapos yung tryouts, kung saan sila Sayad, sila Balakid, yung batch 1. Tapos Vuelta Balentong, kung di ako nagkakamali, yun yung order. Tama. Tapos yung Vuelta Balentong, pare, sobrang daming tao. Sobrang haba ng pila. As in, parang hindi totoo ng mga panahon na yun. Dahil parang syempre, kapag ako personally, hindi ko naiisip talaga na magiging ganun kalaki yung Flip Top. Pero nung time na yun, ahon, nakita na namin na parang shit, ang daming tao. Pero yung Vuelta Balentong, parang yun na, sure na. Sobrang solid yung naalala ko. 6 battles lang ata. Tapos napakadami tao, napakainit, pero fuck, napakasayang alaala. Solid. Tapos ngayon, Vuelta Balentong 10 na. At lahat ng mga kasama natin sa mga susunod pang event ngayong taon, Flip Top magigay para sa parating natin laban. Flip Top Beer, Umph Ale, silipin nyo yan. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, Black Manila, Real Jokes Clothing, Got Bars, Box and Dose, Hype Beat, kay Boss Benji, palagi. Sa kanan ko, Cavite represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Vitrum. Gucci Bilbao, mga tropa, alam nyo na yun. Bukawa. At sa kaliwa naman, galing pang Baras, Rizal, para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Ruffian. Wasakan na to ng bungo, bawal sa bugok, taas ang noo, lakas ang loob, kung mahina ang damdamin, di ka pasubok. Chow yun, fat ba yung shirt ni Ruffian? Stig ah. Nga pala, shoutout sa Crown, salamat sa Caps. Yeah, Flip Top represent, yo. Yeah. Siyempre, tangina. Ano ko niyan? Represent dito sa Canada, no? Tangina. Pinakamalaking battle sa buong mundo. Tangina. Nanalo ng coin to si Ruffian. Pinili niya mauna si Vitrum. Tig 2 minuto. Dapat non-tournament battle to. 5 ang hurado natin. Vuelta Balentong 10. Pakinggan natin. Vitrum. Hilig mapikon. Bakit? Seryoso yung technique. Pero pinapalo ka lang sa puwet. Ganun mag-comedic. Kaya yung angas sa kanyang verse ay puta, di na authentic.
makatang na babat-hurt, napaka-poetic. Teacher, ulul, welcome freshman. Dito sa ating school, hanap ka ng grupo. Tapos nahizing mo sa kumo, sa daming palo sa tumbong. Pero malabo ka matuto, di ako mabuti na tutor. Tangina mo freshman, ako ang bully na junior. Oo, dapat ma-remember mo. Ako yung maanga sa section ko. Crush ng mga bebe nyo. At kukuha ng mga bente nyo. Speaking of kuha, estilong URL at KOTD, lahat pinipitas. Kumukuha pa pagbibigkas. Si Miling Babad, di siya umiiwas. International, lakas. Pwede kang epok ng Pinas. Technical rapper na puro lang halaw. Walang karakter, asa lang sa punchline count. Puro wordplay, style breakdown, at bars kinakantsaw. Congrats sa pagkatuto ng basic battle rounds! Naka, huli ka, wag feeling ninja pa. Sabi niya kay Manda, Sasuke siya. Sasuke, putang ina. Fan kami ng Naruto, pero di kasing ulol niyan. Inaral na yung how to be like Sasuke sa isang upuan. Pati sa bahay, in-apply sa pamilyang hukluban. Tol, wala kang patay na magulang, ayaw mo lang mautusan. Galit sa family, kaya gusto niya mag-isa. Kaya pati sa mga rally, nagagalit siya. Sa bahay, galit sa family. Hala ka, bakit ba? Kasi hindi ka makapag-jakol pag nasa bahay sila. Tangina! Kaya di ka bagay na Sasuke, pare, langya ka. Kasi isa ka lang manyakis na writer, Jiraiya. Berjing sa FB, panay-share ng sexing dalaga. Ikaw lang yung Sasuke na walang teknik yung espada. Virgin talaga. Damay shota trip niya palagi. Ako nang dadamay kasi pangarap nila yan eh. Virgin ka kasi kaya ganyan ang atake. Sa battle ka lang kasi may natitira na babae. Feeling hard pa. Feeling black na gangsta shit. Pag napuna ay sasabat, puta kala mo legit. Pwes itong black magre-react sa mga bara na banggit. Itong black iiyak para bang si blacksmith. Feeling black pero madalas sinaslap yung puwerta niya. Huwag panggap, hindi ka black, tangina ka, berde ka. Bakla ka at Pinoy ka rin. Wala nang maraming sabi pa. Kasi brown at minsan green, tangina mo, tae ka! This is my shit, this is my shit. Ulol! Wow, refreshing manood ng sumunod sa oras. May konting lagpas pero less than 30 seconds, pwede na. Pwedeng sa pause lang yon, pwedeng dagdag ng isang 4-bar scheme sagad, di ba? Ayos na yun. Yun ang masarap. Yun yung challenge. Paano mo gagawing effective yung binigay sa yung oras, di ba? Solid yung first round ni Vitroom. Para mainit na rin kagad siya. Maganda yung delivery. Okay yung material. Wala masyadong dead spot. Kumbaga, evenly parang na-spread out niya evenly yung material niya. Poetic, natripan ko yun. Ang kulit na wordplay niya, no? Poetic. Tapos bully na junior. Crush na mga bebe nyo. Kukuha ng mga bente nyo. Simple lang, pero effective yung mga ganun para sa akin. Tapos yung congrats na marunong ka na ng basic battle rounds. Kung paano niya bin-breakdown yung style ni Ruffian. Tapos walang technique yung espada. Ganon. Kung paano rin niya sinetap yun papunta doon. Hindi ako nanonood masyado ng Naruto. Naruto ata yun eh. So hindi ko alam Sasuke ba o ano. Pero eventually maintindihan mo rin. So espada. Malamang may espada siya. Diba? Alam mo yun. Ganon. Nga pala. Marami nag-comment tungkol sa forearms ko sa Benten. Na yung comment ko sa, nakalimutan ko kung sino nagsabing Battle MC. Salamat. Hindi ko talaga alam, di ako nanood. Nung panahon ng Benten, tangina, ilang taon na ako. So, hindi ko alam. Salamat sa pag-correct.
O pag sabi sa akin ng reference pala siya, di ba? Hindi ko alam pero hindi ko alam kung pinuntusan ko rin 'yon. Kahit hindi ko alam yung reference, hindi ko na maalala, pero salamat. Tao lang. Ika nga ni Looney, tao lang. Nagkakamali rin. Pero yun. Hindi ko siya alam talaga. Kaya ganun. So, yeah. Sa battle ka lang may natitira na babae, yung pagdating sa setup din nun, ang ganda kumbaga yun yung pinunto niya pala dun, punot dulo nung kaya niya dinala sa angle na yun, di ba? Tapos yung brown green, hindi ko rin naintindihan kung bakit green, pero kung paano niya nilaro yung brown green tae ka, okay siya para sa akin. So 1 2 3 4 5 6 7 8 points first round ni Vitrum. Spatan natin ang first round ni Raffian. Game! Buong round umikot sa pagiging butthurt. Gago ang kulit. Gusto mo lang kasi alam mong bigla-bigla akong gumagantit na mamalo sa puwet. Bakla ang puta. Nag-chat na naman siya. Sabi lang niya, Sabi ko, G, Enigma. Kaso nung nalaman ko ito kalaban, naisip ko, weak, mahina. May tanong lang ako, Rick, halika. Tingin mo masyado na akong sick kaya yung binibigay mong vitamin na tangina. Ang tagal na sa liga, laging sa bago tinatapat, no? Last battle, pinagtripan ni Manda, nakakaaliw, bro. Puta, tinalo ka ni Manda. Si Manda baliw nga, pinaliw ko. Ba't ako matatakot sa'yo? Mahina ka pa, boy. Magti-30 anyos na ang sigaw palagi. Ako si Sasuke pag nagmaoy. Puta, Sasuke ng Sasuke. Pagdating naman sa battle, walang binubugang apoy. Katon, Nayan, Vit. Di man lang ako nakadama ni konting kaba sa yung iniispit. Kinabahan ba ako nung sa kalaban? Not even a little bit, you little bitch. Sa dederecho sa kahon para sa nagtatanong gusto ng insight. May kita nyo yung beatbox sa stage ng flip top para mga panahong buo pa yung B-side. Suicide to para sa kanya, Rick. Kaya bakit si Vit, a.k.a. Salamin, ang aking kailangang harapin? Dahil batalo ko sa aking huling pagpapapansin. Pero salamat dahil tinapat mo ko sa salamin. Makikita ko ngayon kung gaano na ako agaling. Pero bakit salamin? Demonyo sa katawan ko'y gusto mo bang sa kanya makulong at tanggalin? Pero di uubra kahit sinong espiritistang kontakin. Dahil ang mismong nagpapunta sa akin ay yung kalbong Constantine, siguradong overkill. Wala akong awa. Malas ka na yung round ko, may salamin ito ang bagwa. Parehas tayong malas sa huling battle. Kaso nakita ko pinagkaiba natin dahil din dun inutil. Di mo natanggap yung pagkatalo ko nung matalo nung class, ang nakita ko, Vit, room for improvement. Di mo natanggap yung pagkatalo. Nag-post pa yan sa FB, sa IG, pati sa Twitter. Vitrum, bitter! Kung sa bagay, sa pag-iyak sa social media siya nasanay dahil siya isang rap typer. Alam niyo yung rap typer? Sila yung mga pumo-4-bar setup na keyboard gangster. Idol! Pag nagsama-sama yung mga rap typer, ang tawag hindi battle. Eyeball, rap typer ang puta! Di ako nang-hate, ha? Paano pag dikit na dikit yung laban, tas gigil na gigil ka ng bumanat, yung kalaban mo naubusan ng data, rap typer ang puta. Rap typer ang puta. Matindi ka. Babanat yan na pag tinamaan ka nitong punchline, hindi ka na makakabangon. Habang nandun siya sa kanilang bahay, nakahiga, rap typer ang puta. Grabe pagka-nerd mo, bro. Ilang oras biyahe ko papunta dito, paano mag-apply sa inyo? Rap battle na work from home? Rap battle na work from home? You need to fucking grow. Bumalik ka na kung saan ka nang galing, huwag ka na dito makisiksik. Pagkatapos nitong battle, di nyo na makikita yung lintik. Ako nahihiya sa mga nanonood sa yung halatang naiinip sa vid. Ngayong kalaban niya ay tuso, pag sinaksak ko siya sa puso, wala na kayong madidinig na bit. Bitch! Paulo, balot, pahinga natin! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Even so tie sila. Mas sa punch count, tie sila pero sa delivery may kita mo na mas polished si Raffian. O siguro mas mas prototypical style ng
battle MC si Ruffian, kaya ako nasabi yun. Pero yun, parehas silang effective naman, parehas malakas yung rounds. Hindi ko napansin kung gaano kahaba yung first round ni Ruffian, pero 8 points sila parehas. Sasuke pag nagmaoy, tapos walang binubugang apoy, yung dalawang yung pinuntosan ko yun. Hindi ko rin alam na bumubuga ng apoy si Sasuke. Hindi ko alam kung bumubuga ba siya talaga. Pero kung oo, parang astig na tahi niya, pati yung rhyme na yun, nagmamaoy. Basta nagustuhan ko siya kahit hindi ko talaga alam kung bumubuga ng apoy si Sasuke. Tapos yung flip top, beatbox, sa B-side, yung internal rhyme na yun papuntang B-side ng yun, pinuntusan ko yun. Tas room for improvement kumbaga. Tas yung rap type pag nagkita-kita, eyeball, parang gano'n nata. Tas yung gigil ka ng mag-rebat pero naubusan ng data, yun, pinuntusan ko yun. Rap battle na work from home, pinuntusan ko yun. Although narinig ko yun sa isang battle recently, pero ina-assume ko rin na nauna to, kagaya nung sinabi nyo na nauna yung isang battle kaysa sa EJ Power tsaka Shay ba? Oo, tsaka Shay. So tingin ko rin nauna to. Tas yung beat, yung ender na ata yun eh. So para solid. Yeah, yun lang. Spatan natin round 2 ni Vitrum. Nakita raw sarili sa salamin at lumakas. Nako, lagot. Alam mo yung nakita mong salamin? Ayun, may kulangot. Tsaka rap typer daw, puro data. Napaka-weirdo ng hirit mo. Gago, old school to. Babatuin kita ng matabang PC ko. Gago, putang. Bumubom. Sa wakas, may kalaban akong kapwa na asabat. Pero di tayo magkamats. Huwag kang chararat. Ako nagre-react sa mga bara na fucking whack. Ikaw nagre-react kasi napapaiyak. Di ba? Yung anggulong ate mo, trabaho, subo, arabo. Di naman, yung punto malabo. Pero nagre-react ka, so pinapatotoo mo gago. Bastos ka na sa laban, tapos wala pang bago. Sa ate wala ring galang, dinagdagan pa yung trabaho. Pabigat ka na nga eh. Dapat nag-vlog ka iho para di ka weirdo. Hindi yung flip-top mismo ang yung reaction video. Tapos takti mo si Unico kasi ang lulupit nyo. Parehas yung ginagago yung mga kapatid nyo dito. Pabigat ka na nga eh. At kung galit ka sa aktivista, ikaw na bahala. Wala kang alam sa lalim na paunti kong nagawa na. Pambansang industriya! Panawagan yun sa kalsada para ate mo mas maluwag ng kumayod sa bansa niya. Pero tama na konsensya kasi gago ka. Pinag-aral pero gusto gumangsta. Nakakatakot. Samantalang yung mga tunay kumakayod para lamang makaraos. Pinag-aral pero para gusto mo gumangsta. Nakakasulasok. Taka na yung mga tunay gustong tumakas. Ikaw, pasok ka ng pasok. Nanood lang ng Batang Quiapo, piling tags na, punyeta. Total, taga Rizal siya. Dapat raw, Batang Luneta. Sisagawan kong peke ito! Kahit sa rekto, di bebenta. Oo, wala kang panama sa reklamo ng Batang Mendiola. Tangina, pinag-aral pero gusto gumangsta. Bullshit ka naman. Gusto mo maging maangas na tanga? Sana pulis ka na lang. Para Omsim, Tolongis, nagarap na police, nagarime ng solid, pero di naman marunong mag-Microsoft Office. Oh. Edo kurso, tas sa barilan, uudyok to. Gustong ngumuso-nguso, dapat nagtuturo to. At wala ka nahawakang kargada, wag ka nang uuto. Gusto mong humawak ng mahaba, burat ko! Pumuputok rin yan, ibang bala lang dalahin. Pero ulol, sa ate mo lang to, asa ka mamen. Ate, ito solusyon sa kapatid mo na alagain. Ang alagaan mo ngayon ay yung anak natin. Pero joke lang, huwag ka magalit sa akin, Rafi. Gusto ko naman ligawan si ateng nagsasayang ng money at makasama yung ate mo na parang coke yung body. Panis yung tito mong papatay ng dahil sa RC.
nagpapatay dahil sa RC at Yossi. Napakulupit nun. Tapos minamacho ka sa bahay, napaka-bitch nun. Pero pag kuya mo na ako, promise, di ko gagawin yon. Tangin na mo, Wilson! Bumili ka ng Winston! Ano ba lang bagay natin? Tangina style ni Vitro mo, kulit eh. Tambay na tambay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points sa round 2 ni Vitrum. Nagustuhan ko yung babatuhin kita ng PC ko, rebat. Parang ganun eh. Hindi ko alam eksakto, pero yung mawala ng data, babatuhin kita ng PC ko, parang ganun. So, flip top mismo yung reaction video. Ang kulit lang na gano'n yung mga naiisip niya, di ba? Mas maluwag na kumayod sa bansa niya. Ang gandang punto nun. Kumbaga hindi siya talaga hindi siya typical na pang-battle, pero ang ganda rin ilatag sa battle dahil sa background ni Vitrum. Tapos yung batang luneta, ang kulit. Yung meron siya sinabi na kahit sa recto, yung tungkol sa pagiging peke eh. Yung ganun, astig yun, pinuntusan ko yun. Maangas na tanga. Ako, natripan ko yun. Hindi marunong mag-Microsoft Office. Tsaka yung alagaan mo ngayon, anak natin. Ang kulit lang, di ba? Kung paano nyo dinala doon. Tapos yung bumili ka ng Winston. Astig. Astig yun. 9 points. Ispatan natin ang round 2 ni Raffian. Entertaining battle overall. Walang clear na llamado. Parehas okay. Yeah. Hindi nila sinasayang oras niyo. Natin. Yun yung ganun yung pakiramdam para sa akin. At trip ko yung ganun. Kasi ang laking platform ng flip top. So may kasamang malaking responsibility din bawat battle MC na hindi sayangin yung oras natin. Viewers, mga nanonood ng live. Wala, sayang eh. Kung magkakalat ka sa stage, may ibang mas deserving na nandyan. Parang ganun. So, yung pagiging responsible ng bawat battle MC na ganito ang dinadala at ganito ang performance, ganito, na ganyan. Yun yung ine-expect ko lagi. At I'm sure ganun din sila Arik. Yun ang ine-expect nila. Kasi, tanga na, flip top yan eh. So, saludo sa dalawang solid. Wala. Yun. Respeto sa kanilang dalawa. Yo. Bumili daw ng Winston. Tas lahat kayo natutuwa. Tama lang magpabili ka ng Yossi, tutal doon ka lang may maibubuga. Boko. Tapos, gusto bang syutahin yung ate ko? Malabo ata, pre. Di ka na namin kailangan doon, may aso na kami. Si Vitrum at Ultimate ay matalik na magkaibigan. Magtropang adik na pag nakagamit kanilang trip ay magpuwitan. Pero totoo ba bulong-bulungan? Kung ba't kayo nagtutumbungan? Para kung sakali na mahuli, di na masyadong masakit pag sa kulungan. Pag may battle yung isa sa kanila, nag-uululan. Nagpapasahan ng sulat parang magjowa nung kapanahunan. Di ba pinagsusulat ka niya? Tapos pinagsusulat mo siya. Pero kahit anong ibigay mong tip, di tumalim yung skill. Kahit anong ibigay ng vit, di gumaling yung ill. Tapos payag kang sidekick ka niya. Itong si vit, stupid. Mahaba-babang sidekick, ang sarap i-sweet chin music. Tapos, siya ba nagpayong palagan ako? Brad, di yan wise. Pinakinggan mo ba? Alam mo nang that's ill advice. Di magtulong pa kayo. Wala akong Brad, mga beginner. 2-on-1 handicap match, pero kayo yung uuwing naka-wheelchair. Uunahin ko yung lagi mong kasangga at kasama. Di mauubos ang bala, madami to. Pagpatay na si Il, pugot na ulo ka na lang. Pag wala na body mo, invalido. Maaalala nyo sa pamamagitan ng bugbog pinatay to. Pag nagkalat yung marka ng itim na pasa sa katawan niyang putla, baka maisip nyo na si Vitay may vitiligo. You'll be my bitch till I go.
Pag namatay ka, saan ka mapupunta? Di ka naniniwala sa langit. Sa reinkarnasyon ka nananalig. Tama ba, Brad? Sana sa susunod mong buhay, makabuntis ako ng puta at ikaw ang maging anak. Papatayin ko kayong mag-ina kung ayaw kanyang ipalaglag. Di ba naniniwala ka sa reinkarnasyon? Tama ba, Brad? Sana sa susunod mong buhay, maging isa ka sa kinagagalitan mong enforcer na parak. Nasa gitna ng kalsada, nakasentro magdamag. Habang sinutyo pa ako ng nanay mong puta, di ko namamalayang pinapahinto mo pala yung minamaneho kong truck. Galit sa langit dahil di naniniwala sa Diyos to. Mapagbalat kayo kaya umamin na sa haba ng baba mo ay natatakot ka lang mamatay pag yumuko at nanalangin. Salamin, sarap sapakin, madaling pabagsakin, basag yung glass chin. Di din ako naniniwala sa Diyos Beatroom. Pero tanging sinasamba, nagmamataas bamen, paper, coins sa ultimo centrum, nagpapalakas sa akin. Ito, relihistang di naniniwala sa law at sa God. Bobo sa God. Tingin mo ba wais yung mali mong palabas? Di naniniwala sa law at sa God, pero yung estilo niyang gamit kawangis ng Panginoong batas. Kaya gusto mag-ilustrado, kaso di makapasok. Kaya nagka-anxiety. Atheist na ang idol, Panginoon, at kung minsan Messiah din. Pero tama na ganyang scheme. Pag-usapan natin mga pinaglalaban mo sa bayan ako. Total sa ating laban, di mo kayang sabayan ako. At sa binigay mong atheist, ako'y bored na po at fuck atheist. Mas maganda atang kalaban yung naniniwala sa old at new gods. What's up? What's up? What's up? Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngayon, mas umabante na si Rafian, no? Yeah, 12-9. So, second round, nakuha ni Rafian. Doon ka lang may nabubuga na rebat. Solid yun. Hindi siya haymaker level na rebat, pero magandang rebat siya. Kumbaga sa boxing, yung jab na yun, puro yun, napuruhan ka dun sa jab na may aso na kami rebat, isa pa yun, hindi siya haymaker, pero pasok siya. Parang magjowa nung kapanahunan, nagpapasahan na sulat. Yun, solid yun. Isa sa mga pinaka natripan kong linya ni Rafian yun so far. Tapos yung laro niya ng Vit, Il, solid. Sidekick, Sweet Chin Music, isa pang solid yun. Dito, mas mainit na yung pagsusulat ni Rafian dito. Kumbaga na, mas tuloy-tuloy na yung, o mas maiikli na yung pagitan na walang malakas na linya. Di ba? Mas siksik na yung pakiramdam ngayon. Sidekick, Sweet Chin Music, Ill Advice, laro sa Ultimate. Kayo uuwing naka-wheelchair. Effective yung mga ganun walang handicap, di ba? 2 versus 1 handicap, pero kayo uuwing naka-wheelchair. Maganda yung mga laro. Pag wala na body mo, pasok yung slant rhyme sa Pilipinas na accent. Kumbaga, na siya sa akin. Parang, sige na nga. Parang ganon. Yeah. So, puntos yun. Papatayin ko kayo kung ayaw kanya palaglag. Ang lakas nung na yun. Kumbaga, wala. Effective siya para sa akin. Tapos yung kung paano niya sinabi yung tungkol sana, parak. Basta tungkol sa parak. Maano ka ng kinakabusita mong parak. O parang ganon Nagustuhan ko yun. Tapos yung, kung paano niya dinala sa, hindi dahil sa ginamit akong angle, pero yung law at God, tas ako yung binanggit, pero kung paano niya galit sa law at sa God kasi aktivista tsaka atheist, yung association lang ng mga yun papunta sa akin. So effective siya para sa akin. Nag-agree ba ako? Maaaring hindi, pero creative siya. So pinuntosan ko. Tas yung call out niya kay GL sa dulo, solid yun. Doon ako sa naniniwala sa old and new gods, parang ganyan. So, astig. Kumbaga, ito, alam mo, busok na si Rafian dito. Pati yung delivery niya, umangat na ng 1 inch. Parang ganon So,
Solid. Clearly, round 2 kay Raffian. Round 3 spatan natin. Hindi raw kailangan ng ate na kasi may aso na. Oh, why? Gago, mas malupit ako mang dog style. Alam mo, feeling uprising, putang ina, astang lyrical. Ayoko sa ilustrado, hindi ako liberal. Galing. Nangahamon to. Nag-aalok pa ng pustahan. Ang tanong ko lang man, sino iyong inutangan? Nangutang para sa battle, hindi sa pangangailangan. Eh yung nanay mong may battle sa cancer, paano yung nagaban? May cancer mama niya nung siya ay bata pa. May cancer sa puke. Lumaki. Gago, di yung joke dito. May cancer sa puke. Lumaki. Nagbabalat pa. Pero yung cancer nawala. At buti naman talaga. Lumabas yung cancer sa puke kasi pinanganak ka. At si Ate Menchi niya, may leukemia. Pero wala ka suporta. Basta talaga makapag-rap-rap lang ang kuya. Wapak sa pamilya, hip-hop life lang ang pota. Kaya okay lang leukemia para daw Francis Magalona. Pero de. Balik tayo sa utang ng putang to. Pero ibang debt ang lagay mo sa pangungupal ko. Kahit magrebat ay panes ang pangungutya mo. Kasi ang dapat mabalik, utang mo. Nangutang kay Saki, pumunta ng Baby Jack kinaumagahan. Dinayo pa yung clothing shop. Ang kapal na mukha niyan. Ikaw na pinakakilala kong buraot sa mga kabataan. Siya isang buraot na bata. He's the young one. Nagreklamo pang si Saki pag dumating, ang tagal. Nakaramdam, di bibigyan. Aamba ng pasalsal. Pumunta ka pa sa shop, tangina naman, ang kapal. Kala bibili ka, yung pala magbebenta at dangal. Gusto na kausapin siya para isubo yung Junjun. Ang grupo ni Saki, mista. Pero ikaw yung Rustum. Ate mo, Subo Arabo. Alam ko naman walang truth doon. Pero ikaw sa Indiano, gusto mong chumup-chup. Labo. Tapos sa sunugan, tsamba lang raw. Yun ang sabi. Ano, pinag-champion mo para mangutang ka kay Saki? Racist ka, gagi! Sana alam mo kung bakit. Porque lahing Bombayan, ginawa mo ng 5'6". Puro utangin, palamunin, buhay niya, tragedy. Maawa kami sa iyong inahing si Mama Mercy. Maawa, utang, Mama Mercy. Nakuha mo to? Ang sinasabi ko, pautang ina mo. Damay pamilya mo sa round, pero hindi ko dinis. Sa'yo pa rin tumama mga hits, walang mintis. Shoutout nga pala sa ate at kay Aling Mercy. Mga babaeng legit. Pero fuck you, bakit kayo nagpalaki ng bitch? Ano rap? Ano rap? Tangina, masarap? Nakamit mo yung pangarap na matagal na hangad? Tinalo mo si Harlem dun sa liga na wak. Ngayon ang welcome sa'yo ng flip-top. Ngayon mo malalasap. Yeah! Pag sinabi kong flip-top, sabihin nyo, lasap! Flip-top! Flip-top! Pag sinabi kong lasap, sabihin nyo, sarap! Lasap! Lasap! Hindi mag-rap, rookie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points ulit. Round 3 ni Vitrum. 245 plus yung mga rebat. So, tama lang din yung sulat niya. Parang medyo nandoon yung dami ng punches dahil yun yung dahil sumusunod siya sa oras. Siguro ganun, no? Parang pwede natin tingnan na kasi ako ang basehan ko is 32 lines and 2 minutes. Pwede mo gawing 36 para may konting allowance. Pinakasagad 40 lines. So kung 40 lines at 4 bar setup lahat, may 10 ka na punchline. Sa pinaka basic na ganun mo siya tingnan. So kung may 10 ka na punchline, ibig sabihin kada 4 na linya mo nagla-land, 'di ba? So medyo nandun yung magic number pagpalagay na So kung susunod ka talaga sa oras, 32 lines. 32 is 8. So yan. At least para may idea yung mga
hindi battle MC o hindi nakikita sa ganung perspective itong mga bagay na to, di ba? Ako, pwede ko siya tingnan sa ganun dahil yun siya para sa akin 2-minute rounds, 32 lines. Hindi kasama rebat. Di ba? 32 lines yung material mo. So, ganun. Nagustuhan ko yung dog style rebat. Sobrang solid. Umabot sa round 3 yung rebat nila. Nagsimula ba sa round 1 yun? Hindi ko sure pero solid. Yung rebuttal kanina na rebat ulit. Astig. Liberal na rebat yung sa ilustrado. Hindi ko alam kung paano nag-a-apply yun pero pinuntusan ko pa rin. Diba? Lumabas yung cancer kasi pinanganak ka. Tangina, siraulo talaga yun. No? Tapos yung leukemia, Francis M. Rest in peace. Master rapper. Parang kapag hip-hop talaga matik, mababanggit eh. No? Young One, ang galing ng pagkakasetup ni Vitrum doon. Mr. Rustum. Tapos yung 5-6 kasi Bombayin. Pautangin na mo, ang galing din. Ang effective din ng mga ganyang klaseng humor at punchline ni Vitrum. Tapos yung bakit kayo nagpalaki ng bitch. Yan yung mga typical di ba? Generic o typical na pambattle na atake pero puntos pa rin. Round 3, spatan natin kay Raffian. So 9 si Vitrum sa round na to, spatan natin kung mahigitan ni Raffian. Natutuwa naman si Raffian kahit papaano. Hindi na ako magra-rap eh. Puro gay shit angle ang puta. Tangina ng utang daw kay Saki. Ang dami pang pang-angle. Ikaw nga pumunta ka sa shop, uma-arbor ng Baby Jack Apparel. Tangina mo, tanga. Ba't magalit na galit ka sa mga Bisayang bayot ka? Sabi mo, ikaw ay tubong Leyte, Leche, Visayas pa rin yun, hayop ka. Ralihistang kinukutsa ang kapwa Bisaya. Wala sa lugar ang kayabangan. Paano kami maniniwalang tong bansang sadlak, iniiyakan mo ang kalagayan? Kung tinatawanan mo nga sarili mong kababayan, makabayan ko no, pero galit sa kadugo, napaka-lame niyan man. Payag kayo gustong magpalaya sa ating bansa, galit kung saan siya nagmula, pero K-pop fan. Sama kayo ni Class yung mga tanga. BTS pa ng puta! Nakakatawa! Yung BTS, alam niyo ibig sabihin? Huwag niyo na isipin, basta tanga siya! Relihistang galit sa kapwa Pilipino. Pabor sa kolonyanismo. Tapos adik, grabe tang ina. Pagpalong-palo, magrarally mag-isa. Sisigaw ng legalize shabu. Legalize. Sabay-sabay tayo. Pag sinabi kong legalize, sabihin niyo shabu. Legalize shabu. Legalize shabu. Ano ka, sinuswerte? That's whack, yo. Legalize shabu. Ano ka, sinuswerte? Fuck digong daw sa harap ng camera, pero ang hiling sa camera, maging pangulo si Duterte. Tapos gusto bang babagsakin yung pangulo? Nitong astang intelihente, walang ya. Nung nagkambi kayo ni Il, di nyo napabagsak yung Slakwan at K-Ram. SK pa lang yun, presidente pa kaya? Ang labo mo, pre. Adik na gustong matalo, dilawan, pula at kakamping dahil lang gustong panalo puti. Sa gobyerno, ang daming iyak. Ayaw sa urap, kaya palaging dilat. Wak nun, Brad. Kala ko gusto mong girahin yung gobyerno, ba't sinalihan mo war on drugs? Kaya ba galit sa mga pulis na nagtatanim at nagpapaikot ng droga man? Sa source mo, pulis din nagbabagsak dyan. Di palihin mo silang sinusuportahan. Galit sa pulis, pati sa sundalo tong di nagbabayad ng buwis mahusay. Mag-ambag ka muna sa buwis bago mo sitahin mga sundalong nagbubuwis ng buhay. Bago magreklamo, magbago atupa. Bago sumigaw ng intaas ang sahod, magkatrabaho ka muna. Paalamunin ka na nga lang na hindi mo tunay na magulang, pabigat ka pa sa kanilang putang ina mo. Mahiya ka sa kinilala mong ina na kusang tumayo nung iniwanan ka ng putang ina mo.
Hindi ko talaga gets kung bakit ginagamit na angle against sa mga rallyista at aktivista yun eh. 'Di ba? Parang lalo na kung hip-hop ka, pare. Parang so kampi ka sa sistema, yo. Kampi ka sa sistema na which is yun nga yung kalaban ng hip-hop eh. Tsaka yung mga nagrereklamo, yung mga aktivista, rallyista, kanya natin na celebrate o na-enjoy kung ano mang pribilehyo na meron tayo dahil din sa mga yun. So, ang hirap puntusan na ganyan yung angle dahil yun eh. Bilang musikero, bilang hip-hop artist, in a way, rebelde tayo, aktivista tayo. Tapos sa battle, dahil kalaban mo aktivista, yun yung gagawin mo angle, medyo weird. Parang kunwari, nasa battle, tapos magaling kalaban mo, tapos ang angle mo is magaling. Wala ka kasi magaling ka eh. Di ba parang medyo weirdo lang sa akin. So sayang kasi okay si Ruffian mag-rap, okay siya bumatel, pero medyo weird lang sa akin yung angle na yun kung bakit niya ina-expose. Parang dapat nire-respeto niya yun dahil hindi ko lang kumbaga kampi ka sa sistema. Parang dapat magkakakampi tayong mga tao kalaban ng maling sistema. Yun siya. Di ba? Magkakakampi ang mga tao. Kumbaga mas malaki sa hip-hop. Magkakakampi ang mga tao kalaban ng maling sistema. Yun. Yun na yun. Gusto pa mag-uprising? Nitong hambog, napakadupang. Rick, di yan pwede sa uprising. Pwede yan sa ampon, walang magulang. Francis, my son. Francis, my son. Yan ang pangalang binigay ng kinilala niyang ama. Kaso magbabago na tawag niya sa'yo ngayong mamamatay at mapupuksa ka na. From Francis, my son, to Francis, my son, kapag nagluluksa na siya. Magmumukhang tanga. Pero dahil di mo tunay na ama yun, saglit lang luha niya natitiyak. Kaya kahit chop-chopin at hiwain ko ng ilang beses tong miyembro ng Union, walang masyadong iiyak. Wala ding friends na aaray. Francis, my son, sana ikaw na lang yung Francis M. na namatay. Cancer sa lipunan, puro welga sa tula. Pero yung pondo ng kanilang proyekto sa kalabang gobyerno nagmulao. Baka itanggi mo na ginagamit kayong propaganda paghalalan na mga politikong propaganda ng pangalan. Kaya sa kalsada umaas ng profit. Para sa profit na lang din. Kaya anong Sasuke ng Akatsuki, baka Sasori, puppet ka lang din, damin mo. Puppet ka lang din, damhin mo ang pain. Sumisigaw ng pagbabago, ano ba ang iyong aim? Anong planong mag-gain? Kung barya ang sinusukle sa pinapangarap mong change. Pero fuck the cops. Overtime, fuck the clock. Sa oras kaya kong bumalanse, nagpatunay. 2 battles kong mahusay. Kung gusto mo talaga akong sumunod sa oras, sali mo ko isa buhay. Dahil walang kwenta yung kalaban, nag-exhibition lang ako. Di ko na iniisip yung ganto. Baka yung inaantay yung battles, di na naman maganda. 600 pa naman isa, sinusulit ko na ang mga ticket nyo. Ako si Ruffian! Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang ala sa tulina ang lahat kung di nyo pa ako kilala. Andito na naman sa senaryong may isang salamin na mabibiktima. Tinapat sa salamin pero ang nakita mo kung sino ka. Pero tandaan nyo ako ang ace sa baras kaya bars ko ang matitira. Haba ng round ni Ruffian. So ewan ko kung paano niyo nakaanuhin 'yon. Yun lang ang masasabi kong negative siguro sa third round ni Ruffian. Hindi justified para sa akin yung ganong angle sa gantong context. Dahil wala. Dahil tayo
kalaban natin ng maling sistema. Yun. Kaya natin kailangan ko pa explain no? Hindi, pero alam ko gets yun na yan sa mga nanonood. Kung di nyo nagigets yung punto ko, ewan ko. Kailangan bang makaranas kayo ng injustice o ng kailangan ba maging biktima muna kayo ng sistema, ng lipunan bago nyo ma-realize na dapat magkakakampi ang mga tao laban sa maling sistema. Ewan ko pero yun siya. Yun siya para sa akin. Yun. Alam ko marami kasing battle MCs na yan ang ginagamit na angle sa mga aktivistang MCs, sa mga mas rebelding MCs, no? Medyo weird. Ako, hindi lang siya para sa akin. Yun. So, third round ni Ruffian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points ulit. Pero yun nga, second and third round nakuha ni Ruffian para sa akin. But, ang ano dun is, doble yung oras ni Ruffian. So, ewan ko kung paano natin iaano yun. Pero, gaya rin na sinasabi ko lagi, na-appreciate ko lang din yung material ng bawat isa. So, ko lang enjoyin. Ang pagpuntos ko is just for the sake of it. Yung appreciation lang ng magandang sulat at magandang rap. Yun lang siya para sa akin. So, hindi ko alam kung sino para sa akin sa scorecard ko ang nanalo si Ruffian. Hindi ko alam kung sino yung panalo dito sa judges decision talaga. Pero yun, nagustuhan ko yung Baby Jack Apparel Rebat. Ang kulit. Visayas pa rin yun. Hayop ka. Ang gandang pag-expose o pag-breakdown ng angle ni Vitrum dati. Ewan ko kung kailan niya ginamit yun, kung ginamit ba niya talaga. Tapos yung tinatawanan mo sarili mong kababayan, yun, tungkol pa rin yun doon. Tapos yung SK lang yun, presidente pa kaya. Maganda siyang gamitin. Maganda yung larong yun kung tutuusin, syempre, di ba? Pero yung inatake mo yung pinaglalaban ni Vitrum na dapat sa tingin ko is mas nire-respeto mo o mas pinapabayaan mo na lang Diba? Dahil ewan ko, nahihirapan lang talaga akong maintindihan kung bakit may mga battle MC na ganon ang tingin sa ganyang klaseng angle. Yeah. Yung corrupt dilat, maganda siyang laro. Matagal na rin nasa isip ko yun. Ewan ko kung may gumamit na dati noon, pero okay, nagamit niya yun. Yung Francis My Son, Francis My Son, Francis My Son, Francis M na namatay. Sana ikaw lang yung Francis na namatay. Yun, ang ganda. Tapos yung magtrabaho ka muna. Yan, kagaya niyan. Hindi ko alam kung anong trabaho rin talaga ni Vitrum. Tsaka yung ampon, walang magulang. Magandang laro sa mga salita. Tapos yung barya change. I'm sure may gumamit ng iba pero effective naman yung pagkakagamit ni Ruffian. Tapos sali mo ako isa buhay tsaka sinusulit ko ng mga ticket nyo. Yun. Ang ganda. 12 points. Round 1, tie. Round 2 and 3 kay Ruffian yun. Tingnan natin sabihin ng judges. Well, tabalentong 10. Vitrum vs. Ruffian. Magingay. Para sa kanilang pareho at kung nagustuhan nyo yung laban na yun. Ako, nagustuhan ko yun. Napaka-solid nilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0. Magingay. Para kay Ruffian. Yeah. So yun nga, nakuha ni Ruffian. Yo, Ruffian, gusto lang i-shoutout si Taknik, si Jando, si Juan Vicente, si Ral, Chow yun si fat nga Joshua, yung si shirt, Ice, astig. si Gon, si Jiggy, si Alfonso Teo, si Ryan Ramos, si Bojo, Insane Barrels, sino pa ba? Lahat ng nakalimutan ko yung shoutouts. Shoutout sa inyong lahat, men. Salamat.
Sureño, binoto ko si Rafian all 3 rounds. Napakalupit. Ang laki din ng improvement ni Vitrum, especially sa kung paano siya mag-deliver. Talagang nakikita mo na yung bilang battle MC kasi hindi naman siya ganun nung una. Trust pa rin kay Vitrum, pero ang lupit ng creativity ni nalaro niya ng malupit yung tatlong rounds. Rafian. Joe, sobrang ganda ng laban. Lahat tayo panalo doon, sobrang solid. Pero binoto ko si Rafian. Yung round 1, sobrang dikit. Hindi ko pa siya masyadong ma-judge kasi parang Yung round 1 tie. Yung ba sinabi ko kanina? Round 1 tie. nag-aantay pa ako kung sinong lalaylay. Pagdating sa round 2, sobrang dikit pa rin. Parang medyo nahihirapan pa rin ako. Parang doon ako bumasa sa round 3. Tapos yun, pagdating sa round 3, talagang sobrang ganda ng pinakita ni Vitrum. Pero hindi ko na-expect na gano'n din yung ipapakita na Rafi na parang medyo lumayo talaga ng kote. Mararamdaman mo talaga kung paano tinapos ni Rafi yung laban. Bale, para sa akin, masasabi ko na round 1 tabla, round 2 tabla, tapos sa round 3 lumamang si Rafi. Rafian versus Vitrum, round 1 para sa akin tabla, round 2 tabla, sa round 3 lang nagkatalo. Pareha silang entertaining, sobrang quality ng battle, nag-enjoy ako, nakalimutan ko ang kurado ako pero ayun nga, sa dami ng angles, saka sa lawak, saka sa pasok ng mga sinabi, mas marami si Rafian. Binoto ko si Rafian. Garidel, Candelabra, kung pwede lang sanang tabla, kaso hindi. So, hindi ko naman masabing may edge si Rafian kasi parang tabla lang talaga sa akin. So, binasi ko na lang tagala yung sa panapos na lang tagala. So, parang si Rafian yung kasing nag-last round eh. So, parang yung last hura, parang nabigay niya. Although, props talaga sa kanilang dalawa. Sobrang creative. Sana tabla, pero Rafian. Ilaya Cartela, Pricing, Lion and the Scouts. Binoto ko si Rafian. Yung performance nila pareho sobrang lakas. Round 1 to 3, yung tatlo na yun solid, flawless pareho yung performance nila. Pero yung kay Rafian, yun yung panapos sa round 3. Talagang saksak. Kaya binoto ko Rafian. Props pa rin kay Pete. Yeah. Congrats sa parehas. Congrats, saludo at respeto. Pero yun nga, mas congrats kay Rafian dahil nakuha niya yung battle na to. Bago pa to mag-isa buhay no? Tas isa buhay next year. Alam niyo yung nangyari naman din sa pareha sa kanila. Isip ko paano moving forward kung paano ko magagamit na factor talaga yung oras no? So dapat ba kapag tapos ng 2 minutes, so sabihin mo lagyan ko ng allowance, mga 2:30, pagkatas nun, skip ko na. Huwag ko nang ipuntos. Dapat ba tingnan ko talaga yung timer, lalo na sa mga isabuhay. Nagpa-practice na ako para sa parating na isabuhay. Di ba? Kasi, eto plano ko panoorin at i-judge o plano ko reviewin bawat isang isabuhay battle. So, gusto ko rin mabigyan ng justice syempre yung judging at yung battle MCs, di ba? Gusto ko maging mas hanggang sa pwede maging mas patas, mas walang bias, ganun, habang na-enjoy at na-appreciate ko yung battles. Parang ganun siya sa akin. So, ewan ko kung paano, ewan ko kung dapat bang isipin ko pa talaga yung oras o hindi na. Pero sa ngayon, kagaya nitong battle na to, nag-enjoy ako, nagustuhan ko parehas. Hindi nila sinayang ang oras ko at all. So, solid. Yeah. Yun lang. Salamat sa lahat na nanonood. Salamat sa oras. Kung umabot ka hanggang dito, salamat sa iyo. Ano pa ba? Salamat ulit sa Crown Manila. Flip Top represent yo. Yeah. Yun lang. Salamat din sa Fatheads. Ano naman siya? Brand siya dito sa Canada na meron din siyang mga sombrero na madalas whip ang gumagawa sa kanila. So isa pang shoutout sa Whip Caps. Matagal na rin yung relasyon namin ng Whip Caps. Sobrang mahal na mahal ko yung brand na yan. Nagdala ako dito ng ilang sombrero galing Pilipinas na whip. So yeah. Yun lang. Kita-kits tayo ulit. Titingnan ko kung sino sunod ko re-review. Basta sana lahat na mapapanood ko, re-reviewin ko quality dahil ayoko mag-upload ng biglang meron palang laylay o ano. Syempre
Di ba? Sayang yung ano eh. Pero sige, basta kung ano pa man, salamat din sa lahat nagko-comments, lahat na nagpapaabot ng pagmamahal, na appreciate ko yun. Sa lahat na sasuggest ng mga panoorin kong battles, tuloy-tuloy nyo lang. Basta, lagay nyo lang respeto lagi sa comment section, wag na kayo magtalo-talo. At suportahan nyo lahat ng battle MCs, lalo na sa Flip Top na gumagawa ng music, hindi lang sa music, pero battles sila at kanya-kanyang channel nila. Kung nagre-review man din sila, yun. Salamat sa lahat. Pwede nating suportahan lahat yan, o pwedeng manalo lahat. Diba? Hindi kailangan na lagi maging kompetisyon o pagalingan o merong kailangan talk shitin. Hindi kailangan ganun. So, yun, kung di nyo masyado trip, pwede nyo hindi panoorin. Kagaya sa akin din, kung di nyo trip tong ginagawa ko o yung style ng judging ko, di nyo kailangan panoorin. No, hindi na kailangan ng hate sa comment section. Madaming nagre-review ng battles. Panoorin nyo na lang yung trip nyo. Pero ako, kung masasabi ko lang is hanggat masuportahan nyo yung, syempre gusto ko sabihin yung mga taga Flip Top dahil kami yun, di ba? Lalo na yung taga Flip Top na gumagamit ng Flip Top content, parang syempre medyo kung meron man may lisensyang gumamit nun, mas kami yun. At ewan ko kung ilan sa kanila yung nagsasabi rin kay Arik, pero yun, gets nyo na, alam nyo na yan pare. Naniniwala naman ako na hindi kailangan lahat spoon-fed. So yun, salamat sa buong Flip Top universe, sa Flip Top staff, Arik, kay Kev. Alam nyo na. Salamat. Peace, yo!